Ang kaawa-awang dalagang ito ay nag-apply na sa maraming kumpanya pero palaging nabibigo. Gayunman, naniniwala siya na balang araw ay magtatagumpay siya kung magpapatuloy lang siya sa pagsusumikap. Ngayong araw, nakatayo siya sa bus habang naghihintay ng biglang, mula sa malayo, may isang kotse na mabilis na papalapit sa kanya. Nanatiling nakatayo si Yoram, tulala. Bumagsak ng malakas ang kotse sa kalsada at mabilis na gumulong patungo kay Yoram sa bilis na 5 metro bawat segundo. Sa matinding takot, nanlaki ang mga mata ni Yoram at nanigas ang kanyang katawan, hindi alam kung saan tatakbo. Habang papalapit ng papalapit ang kotse at nang halos 1 metro na lang ang layo nito kay Yoram, biglang may isang misteryosong lalaki na lumitaw, niyakap siya, at saka sila umiwas sa kotse. Bumangga ang kotse sa hintayan ng bus ng may matinding puwersa, nagkapira-piraso ang salamin sa daan-daang maliliit na piraso. Akala ng dalawa ay ligtas na sila, pero may paparating pa palang panganib. Habang umaandar pa rin ang kotse, dumaan ito sa hintayan ng bus. Nang bumagsak ang harapang bahagi ng kotse, unti-unting tumama naman ang likurang bahagi nito sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, ligtas pa rin silang dalawa. Nang imulat ni Yoram ang kanyang mga mata at makita ang tanawin sa kanyang harapan, lalo siyang namangha. Ang lalaking nasa harapan niya ay naiangat ang kotse na may timbang na ilang tonelada gamit lamang ang isang braso. Sa sandaling iyon, tila hindi nahusto ang teorya ni Einstein ng relativity. Gayunpaman, dahil sa tinamong pinsala sa ulo ni Yoram, hindi niya nakita ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya bago siya nawala ng malay. Pagkagising niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras para gamutin ang sugat niya, at agad na nagmadali patungo sa paliparan. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, 3 taon na siyang nag-aabang para sa panayam. Nang makita ng mga taga-panayam ang dagwang ulo ni Yoram, pinayuhan nila siyang magtungo muna sa ospital, pero iginiit ni Yoram na tapusin muna ang panayam bago siya magpagamot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng ilang salita, nawalan siya ng malay. Ang matatag na diwa ni Yoram ay humaplo sa damdamin ng babaeng tagapangasiwa, kaya sa kabila ng lahat, natanggap si Yoram upang magtrabaho sa passenger service ng paliparan. Subalit sa unang araw pa lamang niya sa trabaho, agad siyang nakaharap ng problema. May isang lalaking patuloy na pinupukpok ang kanyang malitis sa self-check-in machine. Lumabas na hindi siya nasiyahan sa umano'y diskriminasyong ginawa ng staff, dahil ang ibang pasahero ay nakakapunta sa counter para kumuha ng tiket, habang siya ay pinipilit sa makina. Nang malaman ni Yoram ang dahilan, agad siyang lumapit upang ipaliwanag, ngunit ayaw makinig ng lalaki sa paliwanag ng isang mababang empleyado. Imbes ay sinira nito ang makina sa harapan ni Yoram. Sinubukang pigilan ni Yoram ang lalaki, pero kulang ang kanyang lakas. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at napamura siya sa lalaki. Dahil dito, galit na galit ang lalaki at biglang hinawakan ang kwelyo ni Yoram. Tinulak ni Yoram ang kamay ng lalaki. Mas lalong nagalit ito at tila sasaktan na siya nang biglang lumitaw si Swan. Hinawakan ni Swan ang palso ng lalaki. Sinubukan ng lalaki na bunutin ang kamay niya pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito magalaw. Kalma at matatag si Swan. Tinanong ni Swan ang lalaki kung alam ba nitong ang bawat self-check-in machine ay nagkakahalaga ng 20 milyong won. 3 ang nabasag ng lalaki, kaya nasa 60 milyong won lahat. Sa pagkarinig ng numerong iyon, natakot ang lalaki at agad na bumaba ang tono ng kanyang boses. Tinanong niya si Swan kung ano ang gusto nito. Lumapit si Swan sa kanyang tainga at bamulong, tapos ka na. Agad namang, inaresto ng airport security ang lalaki. Lumapit si Yoram kay Swan upang magpasalamat. Tinanong niya kung anong airline ang madalas niyang sakyan dahil gusto sana siyang bigyan ng pabor bilang pasasalamat. Ngunit inilabas ni Swan ang kanyang ID at ipinakilalang nasa customer service rin siya. Hindi inaasahan ni Yoram, magkatrabaho pala sila. Nang malaman ng supervisor ang nangyari sa mga nasirang makina, pinagalitan si Yoram kahit wala naman siyang pagkakamali. Dahil dito, nagalit si Yoram at agad na lumapit sa matalik niyang kaibigang nagtatrabaho rin sa paliparan upang maglabas ng saloobin. Ikinwento ng kaibigan ni Yoram ang tungkol kay Swan. Si Swan ay isang matalino ngunit hindi nakikihalubilo sa iba. Malamig ang kanyang pakikitungo sa mga tao. Isang beses, may nangyaring insidente sa paliparan na siyang naging dahilan upang makilala ng lahat si Swan. Habang nagmamadali ang isang empleyado sa paghatak ng kariton ng bagahe, may batang biglang tumayo sa harap nito. Dahil natakpan ang paningin ng empleyado, hindi niya napansin ang bata. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang sumugod si Swan. Gamit ang kanyang kamay, pinigilan niya ang kariton. Ang bakal na bahagi ng kariton ay na-deform sa lakas ng pagkakahawak ni Swan, talagang kahanga-hanga ang kanyang lakas. Pagkatapos niyang iligtas ang bata, dahan-dahang bumagsak ang mga mulites sa sahig. Dahil dito, naging kilala si Swan sa buong paliparan. Ngunit ang hindi alam ng marami, si Swan ay isang first-class disabled. 10 taon na ang nakalipas nang magkaroon siya ng malagim na aksidente sa sasakyan, na naging dahilan upang mawalan siya ng isang braso at isang binti. Dahil sa prosthetic limb na gawa sa metal, nagkaroon siya ng pambihirang lakas. Isang araw, nakatayo si Swan sa ilalim ng bubong para sumilong sa ulan, nang biglang aksidenteng masabuyan ni Yoram ng tubig ang kanyang manggas.
Habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Yoram, biglang nahatak ng kamay ni Swan ang kwintas niya. Ibinigay ito ni Swan pabalik sa kanya. Gulat na gulat si Yoram sa nasaksihan. Tahimik lang si Swan at agad na umalis, dala ang kanyang payong. Pagkatapos ng trabaho, muling nagtagpo sina Swan at Yoram. Agad na nakilala ni Yoram si Swan, hindi inaasahan na pareho pala sila ng departamento. Parang itinakda ng tadhana ang kanilang muling pagkikita. Mula rito, nagsimula ang kanilang kwento. Hindi nagtagal, may isang matandang babae ang nawalan ng anak sa paliparan. Agad siyang humingi ng tulong kay Swan. Dumating din si Yoram upang tumulong. Ngunit nang malaman ni Yoram na ang nawawala ay 31 taong gulang na, laking gulat niya, akala niya isang biro. Paano nga ba mawawala ang isang taong 31 taong gulang? Kaagad na ipinakita kay Yoram ang medikal na record ng nawawalang lalaki. Pagkatapos tingnan ni Yoram ang mga record, agad niyang naunawaan ang kaseryosohan ng sitwasyon. Lumabas na ang nawawalang lalaki ay isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Kung hindi siya agad matagpuan, maaaring may hindi inaasahang mangyari. Matapos matanggap ang balita, agad na inutusan ng nakatataas ang lahat ng kawani na hanapin ang lalaki. Ang tanging palatandaan ay suot ng nawawalang lalaki ang isang dilaw na kamiseta. Magkasama noon sina Yoram at Swan nang pumunta si Swan sa banyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Yoram ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na kamiseta sa harapan niya. Hindi na siya naghintay kay Swan at agad siyang tumakbo upang habulin ang lalaki mag-isa. Nang lumabas si Swan mula sa banyo, nakita niyang wala na si Yoram. Hindi kalayuan, may isang lalaki na tinawag ang mga staff ng paliparan. Habang nakatingin-tingin sa paligid, tinanong niya ang staff kung bakit nagbago ang schedule ng flight. Habang sinasagot siya ng staff, biglang nanginig ang kanyang mukha at nagsimulang magwala. Sinabi niya, sinong nagsabi sa iyo na pwede mong gawin yun? Anong lakas ng loob mong baguhin ang flight ko nang hindi ako sinasabihan? Ang kakaibang kilos at pananalita ng lalaki ay agad na nakatawag ng pansin kay Yoram. Marahil siya ang lalaking hinahanap nila. Bigla siyang nagwala at sinaktan ng staff ng paliparan. Dali-daling lumapit si Yoram upang tukalmayin siya. Akala ng lalaki na si Yoram ay isang doktor na dumating upang kunin siya kaya lalo siyang naging marahas. Hinugot niya ang isang bakal sa tabi niya at sumugod kay Yoram. Sa oras na iyon, biglang lumitaw si Swan at niyakap si Yoram upang protektahan ito. Inangat ni Swan ang kamay upang salagin ang bakal, ngunit ang nakakagulat, ang bakal ay biglang yumuko ng 90 degrees, isang hindi normal na pangyayari. Dahil dito, natakot ang lalaking may sakit sa pag-iisip, habang si Swan ay nanatiling kalmado at walang isang sugat sa katawan. Habang iniisip ni Yoram ang ginawa ni Swan upang siya'y protektahan, bigla niyang naalala ang isang pangyayari ilang taon na ang nakalipas. Noon, habang nasa hintuan siya ng bus, isang kotse ang naaksidente at tumilapon papunta sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Swan at ginamit ang kanyang braso upang salagin ang kotse at iligtas siya. Pag-uwi niya, muling bumalik sa alaala ni Yoram ang nangyari sa paliparan. Sigurado siyang si Swan ang lalaking nagligtas sa kanya noon kaya hinanap niya ito. Tinanong ni Yoram si Swan kung siya nga ang nagligtas sa kanya, ngunit itinato ni Swan at sinabing hindi pa sila kailanman nagkita. Pero dahil sa mga pangyayari, hindi na naniwala si Yoram sa kanya. Itinatago ito ni Swan dahil ang kanyang metal na braso ay may 66 na matatalinong chips na konektado sa kanyang mga ugat. Bagaman may pambihirang lakas, naiiba ang kanyang katawan kaya labis siyang naging mahiyain. Upang hindi siya mahalata ng iba, namuhay siya ng malamig at lumalayo sa kahit sinong tao, pati sa mga kasamahan niya sa trabaho. Isang beses, may nais makasabay siyang kumain pero tumanggi si Swan at naglakad palayo bitbit ang kanyang tray upang magluto ng pansit. Nakita ni Yoram ang tagpong iyon. Dahil nakita niyang hindi kumain si Swan, binilhan niya ito ng tinapay. Habang nagbubuhos siya ng mainit na tubig sa pansit, aksidenteng natapon niya ang buong tasa. Mabilis itong sinalo ni Swan gamit ang kamay, ngunit nasunog ito at namula. Natakot si Yoram at agad naglabas ng yelo para ilapat sa kamay ni Swan, ngunit sinabi ni Swan, wala akong nararamdamang sakit. Paulit-ulit siyang tinanong ni Yoram kung nasasaktan siya ngunit pareho pa rin ang sagot ni Swan. Laking gulat ni Yoram kaya't nasample niya si Swan. Galit na ipinaliwanag ni Swan na ang kanyang kanang kamay at braso lamang ang walang pakiramdam. Doon lamang naisip ni Yoram na masyado siyang naging marahas kaya humingi siya ng tawad. Sa mga sandaling yun, bigla siyang initian ni Swan. Isang araw, nakatanggap ang customer service department ng isang banta sa telepono. May misteryosong lalaki na nagsabing may bomba sa paliparan. Habang nagtatrabaho si Yoram, napansin niya ang isang lalaking kainahinala. Palihim nitong inilagay ang isang itim na bag sa basurahan. Dahil sa pag-uusisa, binuksan ni Yoram ang bag at laking gulat niya nang makita ang laman nito, mga gold bars na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong won. Tinawagan niya agad ang customs police at sila man ay nagulat. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na mag-asawa na palihim na tumitingin sa mga basurahan. Mukha silang may hinahanap. Habang nag-uusap sila sa telepono, aksidenteng narinig ni Yoram ang usapan at natiyak niya may kinalaman sila sa gold bars. Agad niyang sinabi ito kay Swan, pero sinabi ni Swan na trabaho ito ng customs at wala silang kinalaman.
Ngunit para kay Yoram, mas mahalaga ito kaysa sa kasalukuyang trabaho nila, at gusto rin niyang mapansin at purihin ang kanilang superior. Kaya pumunta siya sa security room upang isumbong ito. Pagbalik niya sa opisina, pakiramdam niya ay nakamit niya ang isang malaking tagumpay. Nang makitang walang tao, tumalon-talon siya sa tuwa, ngunit biglang pumasok si Sukun, ang kanilang team leader. Masaya siyang lumapit kay Sukun upang ikwento ang ginawa niya. Inakala niyang papurihan siya, ngunit hindi ganoon ang nangyari. Tinanong siya ni Sukun tungkol sa kanyang trabaho. Hindi makasagot si Yoram. Tinanong ulit ni Sukun kung si Suan ba ang pinangangasiwa sa ganoon kalaking lugar. Doon lamang napagtanto ni Yoram na napabayaan niya ang kanyang mga tungkulin. Nalungkot siya at pinuntahan si Suan na abala sa trabaho. Inisip ni Yoram na si Suan ay matalino at paborito ng kanilang leader, habang siya ay tila pabigat at palaabala. Sa kanyang isipan, tanging pag-abot ng tagumpay lamang ang paraan para hindi siya maliitin. Ngunit hindi sumang-ayon si Suan sa kanya. Dahil dito, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo at naghiwalay ng trabaho. Maya-maya, may panibagong banta na natanggap ang ibang customer service area. May tumawag na magpapasabog ng airport sa loob ng 30 minuto. Si Suan noon ay nasa break room para uminom ng tubig nang biglang may narinig siyang tumatawag sa telepono. Nahuli niya sa aktong tumatawag ang terorista. Nang buksan ni Suan ang ilaw, nakita niya ang isang batang lalaking mukhang estudyante sa high school. Mayabang na sinabi ng bata kay Suan na huwag makialam. Ngunit nanatiling tahimik si Suan. Nang akmang lalakad na ang bata, biglang kumilos si Suan, hinawakan niya ito sa kwelyo at ibinagsak. Dinala niya ito sa hallway at ginamit ang isang kamay upang idiin ito sa pader. Lumabas na ang dahilan ng bata ay ayaw niyang sumama sa libreng biyahe pa Japan kasama ang kanyang mga magulang, kaya niya ito ginawa. At ang kanyang mga magulang ang parehong mag-asawang inireklamo ni Yoram, sila pala ang tagadala ng smuggled goods. Matapos ang insidenteng iyon, tahimik na sinundan ni Suan si Yoram. Na-realize niya na naging masyado siyang malamig kay Yoram kaya nagpasya siyang humingi ng tawad gamit ang radyo. Sa oras na iyon, biglang bumagsak ang isang billboard. Buti na lang at nasalo ito ni Yoram at ligtas rin ang batang katabi. Doon lamang napagtanto ni Yoram na bagaman tila maliit at walang halaga ang kanyang trabaho, mahalaga pa rin ito at hindi dapat baliwalain. Nang araw ding iyon, sina Yoram, Suan, at ang buong customer service department ay inilipat sa ibang lugar. Habang binabati sila ng bagong leader ng kabilang departamento, biglang naging malamig ang pakikitungo ni Yoram. Dahil sa lalaking ito, naging paralisado si Suan sa kanyang kanang braso at binti 15 taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay si Duncan, ang nakatatandang kapatid ni Suan. Naaksidente si Suan sa trapiko habang sinusubukang iligtas ang kanyang kapatid, dahilan kung bakit nabali ang kanyang kanang braso at binti. Matapos gamutin, nailigtas ang kanyang buhay, ngunit mula noon ay naging may kapansanan na siya. Hindi matanggap ni Suan ang kanyang kalagayan, kaya't nagtungo siya sa hagdanan upang wakasan ang kanyang paghihirap. Ngunit nang igalaw na niya ang kontrol sa wheelchair, biglang lumitaw ang isang doktor nang agham na siyang nagligtas sa kanya. Sa kabutihang palad, matapos ang maraming taon ng pananaliksik, nakalikha ang fold ng bakal na braso at binti para kay Suan. Mula noon, muli niyang naibalik ang kanyang normal na buhay. Isang araw sa paliparan, aksidenteng nakita ni Suan ang kanyang kapatid na matagal na niyang hindi nakikita. Si Duncan na ngayon ay ang namamahala sa operasyon at pagpaplano ng paliparan. Halatang nakilala rin siya ni Suan, ngunit malamig ang tingin ni Suan sa kanyang kapatid. Hindi sila masayang muling magkita, para bang sila'y mga estranghero. Pag-uwi, nagtaka si Duncan kung bakit tila normal ang kilos ni Suan. Kaya hinanap niya ang application form ni Suan sa trabaho at nalaman niyang may suot itong makinang tumutulong sa kanyang mga galaw. Nabigla si Duncan. Sa susunod na pulong, ginamit ni Duncan ang dahilan na ang suot ni Suan na elektronikong aparato ay maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng paliparan at agad na humiling ng investigasyon laban kay Suan. Nang marinig ito, agad na hinarap ni Suan si Duncan sa isang liblib na lugar at tinanong kung bakit niya kailangang paimbestigahan ito. Sinabi ni Duncan na gusto niyang umalis si Suan. Pinaalalahanan din niya si Suan na dati pa man ay mahilig na itong makisawsaw sa buhay ng may buhay. 12 taon na ang nakalipas, binugbog si Duncan ng isang grupo ng mga tambay at isinakay sa sasakyan. Nag-aalala si Suan kaya hinabol niya ito sakay ng motorsiklo. Ngunit biglang promino ang sasakyan sa harap, dahilan para mabangga ito ni Suan at bumagsak sa kalye na duguan. Habang humihingi ng tulong kay Duncan, tumakas naman ang kapatid niya sa pagkakataong yun. Ngayon, sinisisi pa ni Duncan si Suan sa aksidente, na tila kasalanan pa ni Suan ang lahat. Galit na galit si Suan kaya hinawakan niya sa kwelyo ang kapatid at sinabing hindi na niya kilala kung kapatid pa ba ito. Ngunit sagot ni Duncan, dahil lang sa muling pag-aasawa ni ama kaya tayo naging magkapatid. Para kay Duncan, walang halaga si Suan. Labis na nadismaya si Suan at naiyak sa sakit. Tinawag niyang hayop ang kapatid at lumayo na lang. Naiwang tahimik si Duncan, lumuluwas sa pag-alis ng kapatid. Sa katotohanan, ginawa lang niya iyon upang protektahan si Suan, dahil natatakot siyang muling masaktan ito. Samantala, isang mayabang na babae ang nagsabing dapat lumuhad at humingi ng tawad si Yoram. Ang ama ng babae ay miyembro ng National Assembly,
kaya't ginagamit nito ang kapangyarihan upang matakot ang iba. Nadiskubre ni Yorim na sinubukang ipuslit ng babae ang kanyang labis na bagahe sa paliparan upang makaiwas sa buwis. Nang saktan ng babae si Yangju at sampilan si Yorim, napilitang gumamit ng puwersa ang mga gwardya. Ngunit kalaunan, inireklamo ng babae na siya ay pinahirapan. Tinakat niya sila gamit ang impluwensya ng kanyang ama. Nang siyasatin ito ng pamunuan ng paliparan, hindi nagsumbong si Yorim upang protektahan si Yangju. Ngunit pinatawag pa rin sila ng kanilang team leader, at inutusan silang humingi ng tawad kahit na kailangan pang lumuhad. Para hindi mapahiya si Sukun, pumayag si Yorim. Sa oras ng paghingi ng tawad, dumating si Suan. Inalala ni Yorim ang sinabi nito dati, kung hindi mo sasabihin ng tama, kailanman ay hindi mo maririnig ang gusto mong marinig. Sa halip na humingi ng tawad, ikinwento ni Yorim ang buong pangyayari. Nang magalit ang babae at nagbanta ng demanda, lumabas sa phone call ang boses niya, huwag mong sasabihin kay Papa, papatayin niya ako. Nalaman nilang may recording si Suan habang inaayos ang water heater. Nahuli ang babae sa sariling bitag, at sa unang pagkakataon, pinuri si Yorim ni team leader Sukon. Napaluha siya sa tuwa, hindi na siya katulad ng dati na laging tumatanggap ng sisi, ngayon ay lumaban siya para sa tama. Lahat ng lakas ng loob niya ay dahil kay Suan. Habang masayang umiyak si Yorim, tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Suan. Napansin ni Sukun si Suan at pinuri rin ito sa kanyang mahusay na pagtugon. Sa di kalayuan, hinahabol si Suan ng isang vacuum cleaner robot dahil sa metal arm nito. Tumakbo si Suan palapit kay Yorim para makaiwas, at sa lapit nilang yun, parehong kinabahan ng kanilang mga puso. Samantala, isang buntis ang ayaw pang manganak dahil hindi pa dumarating ang kanyang asawa. Hindi niya alam na nakarating na ito mula sa ibang bansa, ngunit pansamantalang pinigil ng airport staff dahil sa problema sa pasaporte. Nang malaman ni Yorim ang sitwasyon, nangakong hahanapin ang asawa nito. Sumang-ayon lamang ang buntis na pumunta sa ospital matapos marinig ang pangako ni Yorim. Ngunit dahil sa paggamit ng peking pasaporte, gustong iPad-import ng immigration officer ang lalaki. Nagmakaawa siyang makita man lang ang kanyang mag-ina bago umalis. Tumanggi ang opisyal, nagmamadaling hinanap ni Yorim ang lalaki. Ipinadala niya ang larawan nito kay Suan. Habang inaayos ni Suan ang water purifier, napansin niyang ang lalaking kausap niya ay ang hinahanap ni Yorim. Dumating ng immigration officer upang dalhin ang lalaki sa eroplano. Agad na tinawagan ni Suan si Yorim para sabihin baka hindi na ito makasama sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, habang nasa banyo ang lalaki, tinawagan niya ang asawa at umiyak silang dalawa. Napaluha rin ng security officer. Paglabas ng banyo, tumakbo ang lalaki at sinubukang makatakas. Hinabol siya ni Suan at sa isang sulok ay nahuli. Nakiusap siyang makita lang ang kanyang pamilya. Ngunit wala sa kapangyarihan ni Suan ang payagan ito. Sa kagustuhang makawala, tinutok ng lalaki ang isang panulat kay Suan at sinaksak siya. Ngunit sa halip na masugatan, tumunog lang ang bakal. Nagulat ang lalaki. Hinayla ni Suan ang panulat, ngunit muling umatake ang lalaki at nadulas pababa ng hagdan. Buti na lang nasalo siya ni Suan at buhat-buhat na iniakyat. Sa sandaling iyon, dumating ang security team. Kinuha niya ang panulat at itinago ang kanyang braso sa likod upang itago ang kanyang sikreto, kaya't sinabi niyan sa airport security team na ayos lang siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Duncan ang buong pangyayari. Lubhang nagulat si Duncan sa nasaksihan niya. Samantala, sinabi ni Yorim kay Sukun ang tungkol dito. Sa oras na iyon, nakatanggap din si Yorim ng litrato ng bagong silang na sanggol. Hawak-hawak ni Yorim ang litrato habang nakiusap kay Sukun na sana'y magtagpo muli ang kanilang pamilya. Sa tulong ni Sound, nagkausap ang buong pamilya sa pamamagitan ng salamin. Bagamat hindi makatakbo ang lalaki para yakapin ang kanyang asawa at mga anak, sapat na para sa kanya ang makita sila upang maging masaya. Naantig din sina Yorim at ang iba pang naruroon sa nasaksihang tagpo. Pagkatapos bumalik ni Suan sa trabaho, may hindi inaasahang nangyari. Nang ailapag niya ang panulat, ang metal paper clip at ang fountain pen ay biglang naakit sa kanyang braso. Makikitang may sira ang kanyang metal na braso. Inakala ni Suan na nasira ito ng panulat kanina, kaya't palihim siyang pumasok sa dressing room upang suriin ito. Sa kabutihang palad, pansamantala lang ang problema. Sa hindi kalayuan sa paliparan, may eroplanong naghahanda sanang lumapag nang biglang magliyab ang makina nito. Natakot ang lahat ng pasahero sa eroplano. Sa kabilang banda, kakatapos lang magtrabaho ni Yorim at papunta siya sa paliparan upang sunduin ang kanyang ina nang bigla niyang makita ang aksidente sa ere. Lahat ng mga empleyado sa paliparan ay nakatanggap ng text ukol sa emergency landing. Nang malaman niyang ang kanyang ina ay nasa eroplano, labis ang pag-aalala ni Yorim. Habang pauwi na rin si Suan mula sa trabaho, nakita niya si Yorim na balisang-balisang nakatingin sa langit. Naalala niya ang kasiyahan ni Yorim kanina kaya't inisip niyang may kakilala ito sa eroplano. Sa kabutihang palad, ligtas na nakalapag ang eroplano. Matagal nang nakaabang ang fire truck at agad na sinimulan ng pagsadyap. Tumakbo si Yorim palabas para hanapin ang kanyang ina ngunit pinigilan siya ni Suan dahil bawal ang lugar na iyon. Ngunit hindi mapigilan ang iyak ni Yorim at sinabi niyang ang kanyang ina ay nasa nasabing flight.
Matapos marinig ang sitwasyon, tumawag si Suan kay Sukun at sinabing nasa eroplano ang ina ni Yorem, kaya't humiling siyang papasukin si Yorem sa loob ng paliparan. Ngunit mariing tumanggi si Sukun. Dahil labis na nalungkot si Yorem, nagdesisyon si Suan na kumilos sa sarili niyang paraan. Sa daan ay tinawagan niya si Yorem at tinanong ang pangalan ng ina nito. Pagkatapos ay agad siyang pumunta sa ambulansya at nagsinungaling na ipinadala siya ng mga nakakataas para tumulong. Pagpasok niya sa paliparan, nagtanong-tanong siya sa mga pasahero kung sino ang ina ni Yorem. Nasaksihan ito ng gwardyang si Yongjoo na nagtaka kung bakit naroon si Suan. Mula sa eroplano, may balitang may nasugatan, kaya agad na tumakbo si Suan roon at ginamo ang sugat ng isang babae. Nang malaman niyang siya ang ina ni Yorem, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ngunit nang abutan siya ng baso ng tubig, biglang hindi gumana ang kanyang braso at nahulog ito. Agad na lumapit ang rescue team kaya't dali-daling nagtago si Suan upang hindi mabunyag ang kanyang sikreto. Sa wakas, nakita ni Yorem ang kanyang ina na ligtas na lumabas. Nagyakap silang mag-ina sa labis na saya habang tahimik lamang nanonood si Suan sa gilid. Doon lang siya nakaramdam ng ginhawa at nagpa siyang umalis. Bago siya makaalis, tinawagan ni Yorem ang kanyang ina at sinabing pasalamatan ng taong nagligtas sa kanya. Pumunta si Yorem sa security office upang magpasalamat, ngunit sinabi ni Yongjoo na hindi sila ang nagligtas sa ina ni Yorem at pinayuhan siyang tanungin si Suan. Nang tawagan ni Yorem si Suan, hindi ito sumagot. Matapos gamutin si Suan ng PhD, umuwi na siya. Nag-text si Yorem at niyaya siyang magkita sa unang lugar na pinagtapunan nila. Dala-dala ni Yorem ang bag ni Suan na naiwan sa trabaho at naghintay. Hindi sigurado si Suan kung pupunta siya o hindi. Habang papadilim na ang langit at nagsimula ng umulan, wala pa rin si Suan. Hindi alam ni Yorem kung gaano na siya katagal naghihintay, ngunit nang tumingala siya, naroon na si Suan sa harap niya. Tinanong ni Yorem si Suan kung siya ba ang nagligtas sa kanyang ina, ngunit itinanggi ito ni Suan. Nang sabihin ni Yorem na nakita siya ni Yongjoo, doon lang siya umamin. Tinanong ni Yorem kung bakit niya ito ginawa, mahilig ba siyang gumawa ng kabutihan ng palihim. Agad itong tinanggi ni Suan. Kaya't tinanong ni Yorem, ibig sabihin ba, gusto mo ako? Natigilan si Suan. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa huminto ang ulan at saka lang niya sinagot ng oo. Matagal nang may insecurity si Suan dahil sa kanyang kapansanan, ngunit ngayon lang siya naglakas loob na umamin kay Yorem. Kinabukasan, muli siyang pinuntahan ni Yorem at tinanong kung bakit siya nagkagusto sa isang ordinaryong tao tulad niya gayong 3 buwan pa lang silang magkakilala. Sinabi ni Suan na maaaring abutin ng ilang buwan o taon bago mahalin ng isang tao, pero sa kanya, 3 segundo lang ang kinailangan. Hindi ito maintindihan ni Yorem. Lumabas na noon pa pala, sa isang tindahan na tinatawag na Where Stars Fall, unang nakita ni Suan si Yorem at agad niya itong minahal. Maging sa nakaraang aksidente sa sasakyan, si Suan din ang palihim na nagligtas kay Yorem. Habang naglalakad sila, may dumaan at nabunggo si Yorem na napayakap kay Suan. Naramdaman ni Suan ang init at tamis ng sandaling iyon. Ngunit gaya ng ibang magagandang sandali, mabilis itong natapos. Nahihiya si Yorem at agad siyang lumayo, ngunit ang kanyang braso ay nadikit sa braso ni Suan. Naramdaman niya agad ang kakaibang bagay. Habang naguguluhan pa si Yorem, mabilis na iniwas ni Suan ang kanyang kamay at umalis ng balisa. Pagbalik ni Yorem sa kanyang opisina, nakita niya ang resume ni Suan. Nabasa niyang siya ay isang level 1 disabled person, kaya lalo siyang nagulat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tinanong siya ni Unsob kung ano ang namamagitin sa kanila ni Suan, ngunit hindi siya nakasagot. Habang nagsisiyasat sa bodega, may natagpo ang maletang hindi alam kung kanino. Galit na galit ang manager at sinabing kung sino man ang may-ari nito ay tiyak na matatanggo. Tumayo si Yorem at inako na kanya ang malita. Ipinaliwanag niyang nag-expire na ang kanyang renta at lilipat siya sa apartment ng kumpanya kinabukasan kaya't pansamantala lang ang paglalagay niya ng gamit doon. Pagkatapos ng trabaho, daladala ni Yorem ang kanyang malita at naupo mag-isa sa harap ng pinto. Wala na siyang matutuluyan. Sa pagkakataong yun, nadaanan siya ni Suan at tinalok na sa bahay na lang niya pansamantalang tumuloy si Yorem. Pumayag siya ngunit nag-aalangan pa rin. Nang palabas na siya, tinawag siya ni Suan at sinabing huwag na niyang isipin ang relasyon nila, pansamantala lang itong pagtira. Inihanda ni Suan ang hapunan. Habang kinukuha ni Yorem ang tasa, nagkadikit ang kanilang mga kamay at naalala ni Yorem ang naramdaman niya kaninang umaga. Ngunit hindi siya nagtanong dahil alam niyang ayaw ni Suan pag-usapan ang nakaraan. Iniiwasan ito ni Suan sa takot na kapag nalaman ni Yorem ang kanyang kapansanan, baka maliitin siya nito. Kinabukasan, pag-alis ni Yorem sa bahay ni Suan, aksidente niyang nakasalubong si Yongjoo na bagong lipat sa apartment. Akala ni Yongjoo ay doon din nakatira si Yorem kaya't dali-daling nagpaliwanag si Yorem na may kakilala lamang siyang nakatira roon. Pagdating sa trabaho, agad niyang sinabi kay Suan na huwag ipaalam kahit kanino na doon siya natulog. Sumang-ayon naman si Suan, ngunit habang paalis si Yorem, may narinig silang ingay. Nilapitan ito ni Suan at nakita ang isang anino na binubuksan ng pinto at mabilis na lumabas. Habang papasok sa trabaho si Yorem, aksidente niyang nakita ang grupo ni Yongjoo na tila may pinag-uusapan.
Pagkatapos magtrabaho ni Yoram at makauwi, hindi niya inaasahan na pinagchichismisan siya ng mga kasamahan tungkol sa kanila ni Swan. Galit na galit si Yoram. Naalala niya na ang grupo ni YJ ang nagtatawanan kanina kaya agad niyang inisip na si Youngjo ang nagkalat. Galit na galit siyang lumapit kay YJ at pinagalitan ito, pero naguluhan si YJ at hindi alam ang sinasabi ni Yoram. Sa sandaling iyon, dumating si Swan at hinayla si Yoram palayo. Sinabi niya na habang nag-uusap sila sa storage room, may ibang taong nandoon at nakarinig sa lahat. Doon lang napagtanto ni Yoram na maling tao ang kanyang pinagbintangan. Pag-uwi ni Swan mula sa trabaho, nakita niya si Yoram na naghihintay sa kanya sa ibaba. Gabi na at pwede nang lumipat si Yoram sa apartment na inassign sa kanya ng kumpanya. Inilabas ni Swan ang bagahe ni Yoram at tinanong ang house number ng lilipatan nito. Nang makita ni Swan ang numero, agad niyang nalaman na sa parehong bahay ng kay YJ ilalagay si Yoram. Gulat na gulat si Yoram matapos niyang pag-alitan si YJ ng matindi kanina, nahihiya na siyang harapin ito. Sinabi ni Swan, narinig ko na walang nagkataon sa mundo, lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lalong nagulat si Yoram dahil ito rin ang sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Kaya tinanong niya si Swan kung kilala ba nito ang kanyang ama. Napag-alaman niyang noong bata pa si Swan at ang kanyang kapatid, madalas silang maglaro sa isang tindahan, at ang may-ari nito ay ama ni Yoram. Sa paliparan, isang arroganting pasahero ang nagbuhos ng tubig sa ulo ng isang empleyado at minura ito. Pinakalma ng empleyado ang sarili at pinaalalahanan ng pasahero na bawal ang mineral water sa eroplano. Nagalit ang pasahero at sinabing ang staff ang unang nang-agaw ng kanyang kwelyo. Ngunit, ipinakita ni Yoram ang video ng pangyayari. Nang makita ng pasahero ang ebidensya, napahiya. Siya at napayukong tahimik. Nang makita ni Swan ang ginawa ni Yoram, proud siyang ngumiti. Kinagabihan, niyaya ni Swan si Yoram maglakad-lakad. Habang naglalakad, tinignan ni Swan ang kamay ni Yoram at sinubukang hawakan ito ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang hawakan ito, biglang nagsalita si Yoram at ikinwento na iniwan siya ng kanyang ama noong 9 na taong gulang siya. Hindi niya akalaing kilala ni Swan ang kanyang ama. Sa wakas, hinawakan ni Swan ang kamay ni Yoram. Nagkatinginan sila at nang pumikit si Yoram, inilapit ni Swan ang mukha niya sa dalaga. Nang malapit na silang maghalikan, biglang may narinig silang kaguluhan. Sinabi ni Swan kay Yoram na tumawag ng pulis, sabay mabilis na hinalikan siya sa labi. Tumakbo si Swan sa pinanggalingan ng gulo. Nang nakita ng isang siga si Swan na nakikialam, sinuntok niya ito ngunit mabilis na nailegan ni Swan. Hinawakan ni Swan ang kamahon ng siga at napa-array ito. Sinugod ng isa pang siga si Swan gamit ang kahoy, pero nabasag lang ito sa binti niya at hindi siya natinag. Sa isang iglap, ibinato ni Swan ang siga sa basurahan at nawalan ito ng malay. Doon niya natuklasan na ang taong binubugbog ay ang security team leader na si Kango. Biglang may lumapit sa likod ni Swan at tinutukan siya ng electric taser. Nawalan siya ng malay at nagsimulang umusok ang kanyang prosthetic arm. Nang dumating si Yoram kasama ang pulis, nawala na ang mga tao pati si Swan. Isinugod si Swan ni Kango sa PhD. Nang magising si Swan, nakabalot na ang kanyang sugatang braso. Sinabi ng PhD na matindi ang paso at posibleng manecrotize ang laman ng kanyang braso kung patuloy siyang gagamit ng prosthetic arm. Pinayuhan siyang gumamit na lamang ng wheelchair. Kinabukasan, nag-aalala si Yoram dahil hindi pumasok si Swan. Hindi ito sumasagot sa mga tawag niya. Nang magising si Swan at makita ang mga mensahe ni Yoram, bigla niyang naalala ang mga alaala nila at napagtanto niya mahal niya si Yoram. Kahit delikado, sinuot niya muli ang kanyang prosthetic arm, nagbihis, at lihim na kinuha ang susi ng kotse ng PhD. Nang mapansin ng PhD na wala na ang susi, agad siyang tumawag kay Swan ngunit hindi ito sinagot. Agad na tinawagan ng PhD si Sukun at ipinaalam na delikado ang kalagayan ni Swan, malamang ay nasa airport siya para hanapin si Yoram. Nagulat si Yoram nang tanungin siya ni Sukun ngunit wala siyang alam. Nag-alala siya at naghanap kay Swan. Sa wakas, natagpuan niya ito sa rooftop. Nag-aalala siyang tinanong si Swan kung bakit ito biglang nawala, at bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya. Habang nagsasalita si Yoram ng mga malasakit na salita, ngumiti si Swan. Sinabi niya, gusto mo bang magsimula na tayong mag-date? Nagkatinginan sila at naghalikan, ngunit hindi nagtagal ang saya. Dumating na sina PhD at Sukun na galit na galit. Pinagalitan ng PhD si Swan habang napansin ni Sukun ang lipstick sa labi nito. Natawa si Sukun na tumalis. Binilhan naman ng PhD ng tuwalya si Swan upang panasan ng labi. Wala pa ring alam si Yoram sa kalagayan ni Swan. Nang yayaing lumabas ni Yoram si Swan, pinigilan siya ng PhD ngunit nagpumilit pa rin. Ngunit habang papasok sa kotse, biglang nawalan ng kontrol ang kanang kamay ni Swan at nalaglag ang susi. Natarante siya pero ilang sandali lang ay gumana muli ang kamay. Akala niya ayos na, ngunit nang yumuko siya para pulutin ang susi, bigla siyang naparalisa, hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Lalong lumala ang sitwasyon nang humigop ang kanyang braso sa katawan ng kotse. Pilit niyang pinaghihiwalay ang kanyang kamay ngunit hindi niya kaya. Nabiyak ang salamin ng pinto, at kahit wasak na ito, kapit pa rin ang kamay niya sa kotse.
Samantala, ang dating bully ni Yoram noong high school, si Mijam, ay isang tour guide na ngayon. Natuwa ito nang malamang nagtatrabaho si Yoram sa airport at agad siyang nilapitan, kunwaring close. Nagulat si Yoram sa kakaibang asal nito. Bago pa siya makapagsalita, inagaw ni Mijam ang kanyang telepono at isinave ang sarili niyang number. Inimbitahan pa siyang mag-lunch. Habang wala si Mijam, tinawagan nito ang kaibigan at nagyabang na muli nitong nakita at nabuli si Yoram. Ipinag-utos pa ni Mijam kay Yoram na gumawa ng mga VIP cards. Nang makita ni Yoram na nagdikit ng pangalan ng mga pasahero si Mijam sa railing, nabag sa patakaran ng airport, nagdalawang isip siyang lapitan ito. Pero sa huli, naglakas loob siyang pagsabihan si Mijam. Nagbago agad ang ekspresyon ni Mijam pero nagkunwaring masaya at tinanggal ang pangalan. Tinanggihan ni Yoram ang lunch invite at sinabing mas mabuting wala na silang koneksyon sa isa't isa. Bagamat takot, masaya si Yoram na nagawa niyang magsalita. Hindi niya alam na hindi basta-basta papayag si Mijam na tapusin ang lahat. Sa kabilang dako, nananatiling kapit ang braso ni Swan sa kotse. Sa kabutihang palad, nadaanan ni Ansab ang lugar. Narinig niya ang tunog ng nabasag na salamin at nakita ang kaulos-lunos na eksena, basag na salamin, na-deform na pinto, dabwang si Swan. Tinulungan siya ni Ansab at dinala pa uwi. Ngunit napansin ni Ansab ang mga bagay sa bahay ni Swan. Habang palabas, tumingin si Ansab pabalik sa bahay ni Swan, parang may natuklasan siya. Sa loob ng bahay, mas grabe na ang pagkasira ng laman sa braso ni Swan. Matapos siyang gamutin, pinaghihinalaan ng PhD na may problema na sa chip ng kanyang prosthetic arm. Upang maiwasang maulit ang parehong insidente, pinayuhan ng PhD si Swan na pansamantalang itigil ang pagsusuot ng prosthetic limbs. Ngunit nais pa rin ni Swan na magtiis ng isa pang buwan. Lumabas na noong nakaraang gabi, nakuryente si Swan at bumagsak sa sahig, kaya nadiskubre ni Kambo ang kanyang sikreto. Natakot si Swan na kapag sinabi ni Kambo ang kanyang sikreto sa lahat, hindi na siya mabubuhay bilang isang normal na tao. Kaya nakiusap siya kay Kambo na bigyan siya ng isang buwan, pagkatapos ng isang buwan, kusa na siyang magre-resign. Ginawa ito ni Swan dahil gusto niyang gugulin ang kanyang huling buwan sa pagtatrabaho sa paliparan kasama si Yoram na kanyang mahal. Ayaw niyang malaman ni Yoram na siya ay may kapansanan. Maaga kinabukasan, isinuot ni Swan ang kanyang prosthetic limbs, pati ang relo na bigay ng kanyang kapatid, at nagsuot ng maayos na suit papuntang trabaho sa airport. Muling nagtrabaho sina Swan at Yoram ng magkasama. Ngunit sa pagkakataong ito, sabay na tumunog ang kanilang mga telepono. Ang tumatawag kay Swan ay si Ansab, nais nitong makipagkita kay Swan upang pag-usapan ang nangyari kagabi. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Yoram mula kay Minjang. Lumabas na si Minjang pala ang dahilan kung bakit nalaman ni Yoram ang tungkol sa relasyon ni Yam at Swan. Nagbanta si Minjang kay Yoram na kung hindi siya magbibigay ng 4 na VIP pass, isisiwalat nito sa mga kasamahan ni Swan at Yam ang tungkol sa pambubuli sa kanya noong high school. Umalis si Yoram na galit at ayaw niyang malaman ni Swan ang tungkol sa malungkot niyang nakaraan. Pinuntahan ni Yoram si Donggan, ang taong may hawak ng mga pass, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa oras na iyon, sinabi ni Donggan kay Yoram na siya ang nakatatandang kapatid ni Suyan. Papakilala na sana ni Donggan kay Swan ang tungkol sa kanyang katawan nang biglang dumating si Swan sa pintuan. Tinanong ni Swan si Donggan kung ano ang gusto nitong gawin. Sinamantala ni Donggan ang pagkakataon at tinanong si Yoram kung, noong huling beses na nakita niya ang profile ni Suyan, napansin ba niyang nakasaad doon na si Swan ay may level 1 disability? Gusto ba ni Yoram na malaman kung ano ang nakatago sa ilalim ng suot ni Swan? Nang paaminin na ni Donggan ang sikreto ni Swan, bigla siyang nagwala. Hindi niya nakontrol ang emosyon. Nang manginig ang mga braso ni Swan, isa-isang nahulog sa sahig ang lahat ng metal na bagay sa paligid. Sa sandaling iyon, parehong nagulat sina Donggan at Yoram sa kanilang nasaksihan. Nang makita ito, agad na inalis ni Swan ang mga metal na bagay mula sa kanyang mga kamay. Niyakap ang sarili niyang braso, at mabilis na tumakbo palayo. Nakita ni Yoram ang mga nagkalat na metal sa sahig at naisip niya may tinatagong sikreto si Swan na ayaw nitong ipaalam. Tinanggal ni Swan ang kanyang coat at ibinalot ito sa kanyang braso habang tumatakbo patungong elevator, ayaw niya may makaalam ng kanyang sikreto. Ngunit bago pa siya makapasok, nakita niya ang maraming metal na bagay sa harap ng elevator kaya hindi siya naglakas loob pumasok. Tumakbo na lang siya mag-isa papasok sa storage room upang magtago. Tinawagan ni Yoram si Swan gamit ang walkie-talkie pero hindi sumagot si Swan. Nahihirapan siyang harapin si Yoram dahil siya ay may kapansanan. Labis ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, dumating din si Ansab upang hanapin si Swan. Kagabi, nakita ni Ansab ang wheelchair sa bahay ni Swan at pinaghinalaan niyang may problema ang katawan nito. Nakiusap si Swan na panatilihing lihim iyon, ngunit mahal din ni Ansab si Yoram. Ayaw niyang mahalin ni Yoram ang isang taong hindi tapat sa kanya. Naniniwala si Ansab na sa pag-ibig, hindi dapat may panlilinlang. Umaasa siyang magiging tapat si Swan kay Yoram. Binigyan niya ito ng taning hanggang sa dulo ng linggo upang sabihin ang totoo. Sa opisina, tiningnan ni Yoram si Swan ng malungkot dahil mayroon din siyang madilim na nakaraan na ayaw niyang malaman ni Swan.
Ngunit may nagbabantang magsabi kay Suan tungkol sa pambubuli sa kanya noong high school. Habang hindi niya alam ang gagawin, lumapit si Sukun. Ipinatong ni Sukun ang 4 na VIP pass sa mesa ni Yoram. Lumabas na nandoon din pala si Sukun sa restaurant nang naganap ang pagbabante ni Minjang at alam niya ang buong pangyayari. Ngunit ngayon, sinabi ni Sukun na kung palaging magpapasindik si Yoram habang buhay siyang pagbabantaan. Umaasa si Sukun na pag-iisipan niyang mabuti ang kanyang desisyon. Kinuha ni Yoram ang mga pass at pinuntahan si Minjang. Tuwang-tuwa si Minjang na nakuha agad ni Yoram ang pass pero hindi niya alam na hindi ito ibibigay sa kanya. Sinabi ni Yoram na kahit napakahirap ng mga panahong binyuli siya, sa tulong ng kanyang ina ay nalampasan niya iyon. Ngayon, hindi na siya takot kay Minjang. Pagkatapos niyang sabihin ito, pinunit niya ang 4 na pass at tuluyang umalis nang hindi lumilingon. Pagka-uwi ni Suan, sinabi niya sa PhD na sa palagay niya ay alam na niya kung bakit patuloy na nagkakaroon ng kakaibang mga pangyayari sa kanyang katawan. Tinanong ng PhD kung ano ang sanhi ng mga pagkakamali. Agad na sagot ni Suan, si Yoram. Lumalabas na ng unang beses pa lang silang magkita, nagsimula na ang mga problema. At habang lumalalim ang nararamdaman ni Suan para kay Yoram, lalong dumadalas ang mga aberya sa kanyang prosthetic equipment. Ngunit mahal na niya si Yoram kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin. Biglang tumawag si Yoram kay Suan. Ayaw sanang sagutin ni Suan, pero iniabot pa rin ng PhD ang telepono. Sinabi ni Yoram ang nangyari kaninang umaga. Dagdag pa niya, kung ayaw mong sabihin, hindi mo kailangang sabihin. Alam kong may dahilan ka. Naunawaan ni Yoram ang nararamdaman ni Suan, kaya labis itong nakaantig sa damdamin ni Suan. Kinabukasan, dinala ni Suan si Yoram sa rooftop at tinanong kung sa palagay ba nito ay kakaiba siya. Sagot ni Yoram, likas na magkakaiba ang mga tao, kaya hindi ko iniisip na kakaiba ka. Doon inamin ni Suan na tuwing kasama niya si Yoram, mas madalas na magkaroon ng problema ang kanyang pandinig. Naging curious si Yoram, pero hindi sinabi ni Suan ang dahilan. Sa halip, hinapload niya ng marahan ng buhok nito. Gustong-gusto na ni Suan halikan si Yoram pero wala siyang lakas ng loob. Sa halip, humingi siya ng paumanhin at humiling na bigyan siya ng kaunting panahon pa. Samantala sa airport, may lalaking may dalang kutsilyo na humawak sa leeg ng isang empleyado. Kahit delikado, lumapit si Yoram para pigilan ito, ngunit nasugatan siya, napunit ang kanyang bag at damyugo ito. Nang makita ito ng mga tao, labis silang natakot. Tiningnan ni Yoram ang kanyang sugat at naupo sa sahig, natatakot. Dumating ng security team ng paliparan at agad na naaresto ang lalaking may kutsilyo. Unti-unting nawala ng malay si Yoram habang tinatawagan ni Yangbu si Suan. Nang marinig ni Suan na nasugatan si Yoram, kitang-kita ang pagkabahala sa kanyang mukha. Biglang may lalaking bumangga sa kanya, kaya nahulog ang kanyang cellphone sa hagdan. Gusto niyang pulutin ito, pero hindi niya magawang yumuko. Ilang sandali lang, nahulog siya mula sa wheelchair. Gumapang siya, pilit inaabot ang telepono, pero parang napakalayo nito. Nang sa wakas ay makuha na niya, patay na ang tawag. Samantala, habang ginagamot si Yoram ng medical staff, sinamantala ng lalaking may kutsilyo ang pagka-distract ng gwardyang si Day, at inatake ito gamit ang ulo. Tumakbo ang lalaki at nakatakas. Pagsapit ni Day sa gate ng paliparan, wala na ito. Samantala, nakaupo si Suan sa sahig, tinitingnan ang kanyang kapansanan, at ramdam na ramdam ang sakit. Ang matamis na pag-ibig na kanyang naramdaman ay tila isa na lamang panaginip. Pagkatapos, dinala ni Suan ang kanyang sugatang katawan sa paliparan upang hanapin si Sukun. Tinanong niya kung sino ang nanakit kay Yoram. Sinabi ni Sukun na isang babaeng empleyado sa paliparan ang nakipaghiwalay sa kanyang kasintahan, at hindi ito matanggap ng lalaki kaya't nagpunta siya sa paliparan upang takutin siya. Sinubukang pigilan ni Yoram ang lalaki kaya nangyari ang insidente. Pagkatapos malaman ng buong kwento, hindi na nagsalita pa si Suan, kinuyam niya ang kanyang kamao at galit na umalis. Pumunta siya upang kausapin ng empleyado, at doon nalaman niya kung sino ang dating kasintahan nito at kung saang internet cafe ito madalas pumunta. Sa mga oras na iyon, masaya pa itong naglalaro sa cafe, hindi namamalayang may panganib na papalapit. Paglabas ng lalaki mula sa cafe at habang nagsisindi ng sigarilyo, bigla siyang hinablot sa damit at ibinagsak sa lupa. Walang tigil siyang pinagsusuntok sa mukha ng dumating na lalaki, si Suan. Nang hawakan siya ni Suan at itinaas, nagpakita pa siya ng kayabangan, nagmura, at kumuha ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa upang lumaban, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Suan. Isa pang malakas na suntok ang pinakawalan ni Suan sa kanyang mukha, dahilan upang matakot ito at magtatakbong palayo, ngunit muli siyang hinatak pabalik at binugbog. Dinaglaon, nakatanggap ng tawag ang airport security mula sa isang di kilalang numero. Nang buksan nila ang pintuan ng banyo, nadatnan nilang bagbog sarado at nakatali ang lalaking ng gulo kahapon. Samantala, pumunta si Suan sa tabi ng kama ni Yoram. Nang makita niyang sugatan ng babaeng mahal niya, labis ang sakit na naramdaman niya. Kinabukasan, dinala sa himpilan ng pulisya ang lalaki. Naroon din si Yoram upang tumulong sa investigasyon. Nang makita siya ng lalaki, binigyan siya nito ng isang masamang ngiti, dahilan upang matakot si Yoram. Agad siyang itinulak ni Suan palayo upang maprotektahan.
Nang makita ng lalaki si Swan, agad niya itong nakilala bilang ang taong bumugbog sa kanya, kaya bigla siyang natakot at yumuko. Habang papaalis, hindi niya makalimutang banggitin ang pangalan ni Swan. Hindi alam ni Swan na magdudulot pa ito ng mas malaking problema sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang boss ng lalaki, si Ron, ay nakipagkita kay Donggan upang i-bail out ang tauhan nito. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Donggan. Doon naalala ni Ron na Swan din ang pangalan ng kapatid ni Donggan na nasangkot sa isang aksidente noon. Biglang kinabahan si Donggan at itinatanggi ang lahat. Pinayuhan niya si Ron na bantayang mabuti ang kanyang tauhan. Pagkaalis ni Donggan, nagsimula ng mag-imbestiga si Ron tungkol kay Swan. Hindi alam ni Swan na tinatarget na siya ng isang grupo ng masasamang loob dahil sa pagprotekta niya sa kanyang kasintahan. Isang insidente ang nagpabigo sa kanyang kapatid, nakita niya itong tumakbo palayo kahit nakahandusay siya sa lupa. Ngunit ang hindi alam ni Swan, hindi rin nakatakas si Donggan, nahuli rin siya ng grupo ni Ron. Nalaman nilang may hawak na ebidensya si Donggan laban sa kanila. Nakita ni Swan na sa pilitang isinama ng mga tauhan ni Ron si Donggan upang makuha ang ebidensyang nasa disk. Naiwan ang disk sa isang lugar na tinatawag na Where the Stars Fell, at ibinigay ito sa kanya ng may-ari. Dinala ito ni Swan sa kanyang kapatid, at iyon ang naging dahilan ng aksidente. Hiniling ni Ron kay Donggan na ibigay ang disk, pero sinabi ni Donggan na nawala na ito. Galit na sinampal siya ni Ron at tinakot na saktan si Swan na noon ay malubhang nasugatan. Nagmakaawa si Donggan na huwag saktan ang kanyang kapatid. 12 taon nang lumipas, naging airport operations manager si Donggan at muling nakatrabaho si Swan sa paliparan. Natakot siyang madamay si Swan kaya sinabihan niyang tumigil na sa trabaho. Nang araw na iyon, biglang nag-malfunction ang prosthetic device sa kamay ni Swan, labis na ikinagulat ito ni Donggan. Bumuo siya ng plano upang palayuan si Swan. Nakipagkita siya kay Congo, ang leader ng airport security, at sinabing nakakasagabal sa mga makina ng paliparan ng magnetic device ni Swan. Kinaumagahan, inilipat ng pwesto si Swan. Nagtaka si Swan at hinarap si Donggan. Tinanong niya kung bakit siya pinalalayas kung ayaw pala siya nitong makita. Sagot ni Donggan, may mas malaking plano ang ilang tao, at isa lamang siyang piyesa sa laro. Nais niyang umalis si Swan bago pa siya mapahamak. Hindi maintindihan ni Swan ang mga sinasabi ng kanyang kapatid. Sa airport, nakita niyang may kausap si Donggan, at nang makita niya ang mukha ng lalaki, nakilala niyang ito ang bumugbog kay Donggan noon. Nagtaka siya kung bakit magkasama ang dalawa. Inakala ni Swan na guilty lang si Donggan sa nakaraan, pero mas lalong lumalim ang galit niya rito. Sa halip, malamig siyang binalaan ni Donggan na lumayo sa kanya. Hindi alam ni Swan na ang lalaking nanakit kay Yoram ay tauhan ni Ron. Kinagabihan, umuwi si Swan at Yoram na magkahawak kamay. Hinalikan siya ni Swan sa labi at inimbitahan sa kanyang bahay upang ibunyag ang kanyang sikreto. Inatalikod niya muna si Yoram habang naghubad siya ng jacket at shirt. Nang bamaling na si Yoram, natigilan siya sa kanyang nakita. Ipinaliwanag ni Swan na ito ang kanyang sikreto. Dahil sa kaba, patuloy na uminom ng tubig si Yoram. Nang makalabas si Swan, tinanong niya kung matatanggap siya nito. Bagaman walang sinabi si Yoram, hindi niya naibaba ang baso, patunay na nabigla pa rin siya. Nang makauwi, napansin ni Swan na may dugo na namang lumabas sa kanyang ilong. Hindi niya alam na dahil sa dating injury at sa paggamit ng prosthetics, ang kanyang kanang braso ay labis ng namamaga. Kinabukasan, nakita siyang malungkot ni Yoram at hinayla ito sa isang liblib na hallway. Pinagsandal siya sa pader at sinabi na pinag-isipan niya ang lahat buong gabi, handang tanggapin ni Yoram ang lahat kay Swan, pati ang kanyang pagmamahal. Napaiyak si Swan at niyakap siya ng mahigpit. Nagtitigan sila ng malalim at muling nagyakap, damang-dama ang kanilang pag-ibig. Sa kabilang dako, malungkot na tinanggap ng PhD ang resulta ng pagsusuri, malubha na ang impeksyon sa mga kalamnan ni Swan. Tinawagan niya ito upang bumalik para magpagamot, ngunit tinanggihan siya ni Swan at pinatay ang telepono. Kinagabihan, nag-dinner si Swan, Yoram, at ang kanilang mga kasamahan. Masaya siyang nanunood habang naglalaro si Yoram. Ngunit biglang damyugo muli ang kanyang ilong kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo, at doon nakita niyang kumalat na sa leeg ang kanyang pasa. Napagtanto niyang malala na ang kondisyon niya. Pagbalik nila, inayan ni Yoram si Swan na magbakasyon, ngunit hindi siya sumagot. Mahigpit na lang niyang niyakap si Yoram dahil hindi niya alam kung aabutin pa niya ang araw ng bakasyon. Nang makauwi, kinausap ng PhD si Yoram at ipinaalam ang kalagayan ni Swan. Umaasa siyang makumbinsi ni Yoram si Swan na magpagamot. Kinabukasan, pinadala sila ng opisina upang mamili. Sa sasakyan, paulit-ulit na tinanong ni Yoram kung ayos lang si Swan, at ayaw pa nitong pasanin ang mga pinamili. Nagtaka si Swan sa kakaibang kilos nito. Pagbalik nila sa opisina, kinulit ni Swan si Yoram kung nakausap ba nito ang doktor. Napilitan siyang sabihin ng totoo, gusto niyang tanggalin ni Swan ang kanyang mga makina upang unti-unting gumaling ang katawan nito. Ngunit biglang nagalit si Swan. Pinatigil siya at galit na umalis. Maya-maya, kinausap siya ng PhD, kung hindi niya aalisin ang mga aparato, maaari siyang mamatay. Pero gusto lang ni Swan ng normal na buhay, hindi niya gustong gumising araw-araw sa wheelchair.
Paglabas niya, damyugo muli ang kanyang ilong. Hindi niya alam, may dalawang lalaking nakaitim ang sumusunod sa kanya. Nagpunta siya sa parke, biglang may ilaw na tumama sa kanyang mukha, at dalawang sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang grupo ng mga siga na may dalang pamalo, dumating si Ron. Sinabi ni Ron, narinig kong binugbog mo ang mga tauhan ko. Gusto kong makita kung paano mo ginawa yun, pakita mo. Nilapitan si Swan ng mga siga at binugbog, ngunit hindi nila alam na hindi lumalaban si Swan dahil baka mapatay niya sila. Nang hindi na makatiis, sinunggaban niya ang isang pamalo at binali ito gamit ang kamay. Hinablat niya ang isa at itinapon. Sinipa ang isa pa ng malakas. Natakot ang mga siga sa kanyang lakas. Nilapitan niya si Ron at sinabing, gusto mo pa akong saktan? Galit na galit si Ron. Nang makita ni Yorim ang sugatang si Swan, labis ang kanyang pag-aalala. Gusto niya itong isugod sa ospital, pero sinabi niyang ayos lang siya. Pagkatapos noon, inihatid ni Yorim si Swan pauwi. Mainit niyang ginamo ang sugat nito. Biglang nanag sa damdamin ni Swan ang kagustuhang makasama ang babaeng ito habang buhay. Walang ano-ano itinanong ni Swan si Yorim kung gusto nitong matulog doon. Nahiya si Yorim at hindi niya alam ang gagawin. Kaya dali-daling kinuha ni Yorim ang kanyang mga gamit at lumabas. Ngunit pagdating niya sa pintuan, bigla siyang lumingon pabalik, hinalikan si Swan sa pisngi, at nagsabi ng good night. Sa sandaling iyon, labis ang kasiyahan ni Swan. Samantala, galit na galit si Ruan at tinawagan si Duncan. Tinanong niya kung ano ang nangyayari kay Swan. Ayaw ni Duncan na madamay ang nakababatang kapatid niya, kaya sinabi niyang hindi niya kilala si Swan. Pagkasabi noon, binaba na niya ang tawag. Nakita ni Ruan na maraming nasaktan sa kanyang mga tauhan at wasak na wasak ang mahal niyang sasakyan. Kaya't nangako siya sa sarili na pagbabayaran niya si Swan. Sa harap ng salamin, tinitigan ni Swan ang matinding impeksyon sa kanyang braso. Alam niyang nasa panganib na ang buhay niya, ngunit para lang makita ang minamahal araw-araw, pinipilit pa rin niyang pumasok sa trabaho sa paliparan. Ngunit hindi nagtagal ay unti-unti siyang nawala ng malay. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong. Iminungkahi ni Yorim na magpa-ospital siya, pero iginiit pa rin ni Swan na ayos lang siya. Mabilis siyang pumasok sa banyo para hugasan ng dugo. Labis na nag-aalala si Yorim sa labas. Bigla, isang grupo ng mga tao ang pumasok at pinalibutan si Swan. Halata na naghahanap sila ng gulo. Lumapit ang pinuno sa harap ni Swan. Nakilala siya ni Swan, siya ang sumaksak kay Yum sa paliparan. Ipinagyabang nito na may magaling siyang boss na nagpiyansa at nagpalaya sa kanya. Hindi nagtagal, pinalaya siya. Nang makita ni Yorim na nasa panganib si Swan, agad siyang tumakbo upang tawagin ang airport security. Ngunit pagdating nila, wala na si Swan. Kaya kinuha nila ang footage mula sa CCTV at nahanap ang lokasyon ni Swan. Tumakbo ang security team sa underground parking lot upang pigilan ang mga estranghero sa pagdala kay Swan. Ngunit lumabas si Swan at sinabi kay Day na huwag silang pigilan. Takot si Swan dahil baka may masaktan na naman dahil sa kanya. Pero iginiit ni Day na huwag siyang sumama. Habang nagkakaroon ng tensyon, pinapalas ni Kango ang lahat sa security team. Lumalabas na sinabi ni Kango kay Duncan ang nangyari. Sinabi ni Duncan na hayaan mo nang sumama si Swan, at nangakong ibabalik niya ito. Dinala ng mga kalaban si Swan sa isang abandonadong gubat. Nang malaman ito, nagmadaling pumunta si Duncan. Nakiusap siya kay Ruan na patawarin ang kapatid niya, ngunit determinado si Ruan na patayin si Swan. Kaya't walang nagawa si Duncan kundi bantang ilalabas niya ang tape mula 12 taon na ang nakalipas. Akala ni Ruan ay wala na ang tape, at nang malaman niyang totoo ito, galit na galit siya. Sinuntok niya si Duncan at napabagsak ito. Nakita ni Swan ang pangyayari at lumaban siya sa mga kalaban. Ngunit may isang tauhan ni Ruan na may dalang pamalo na biglang inatake si Duncan at nawalan nito ng malay. Gusto sana siyang iligtas ni Swan, pero hinawakan siya ng mga tauhan. Dinala ni Ruan si Duncan at iniutos sa mga tauhan niya na itapon ito sa dagat. Nakita ito ni Day bago umalis si Ruan. Samantala, patuloy pa ring lumalaban si Swan sa loob ng abandonadong pabrika. Ipinakita niya ang galing niya sa pakikipaglaban. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Natakot ang lalaking nanakit kay Yorim at sinubukang tumakas. Ngunit dumating si Day at nahuli ito. Binuksan ni Swan ang pinto at sa lakas ng pagkakatulak niya, lumipad ang mabigat na bakal na pinto. Nakita ni Day ang mga kalabang hindi na makagalaw sa sahig. Laking gulat niya sa lakas ni Swan. Lumapit si Swan sa lalaking nanakit kay Yorim at binuhat ito ng isang kamay. Tinanong niya kung saan dinala ni Ruan si Duncan. Samantala, nasa tabing dagat na si Duncan. Nang bumaba ang mga tauhan, sinakyan ni Swan ang kotse ni Day at sumugod. Nakita ng mga kalaban at kumuha sila ng pamalo. Habang papalapit sila, nakita ni Duncan si Swan. Naalala niya nang iligtas siya nito dati. Ayaw niyang mapahamak si Swan para sa kanya. Kaya gumapang siya papunta sa driver's seat, pinaharurot ang sasakyan patungo sa mga kalaban. Ngunit hindi sila tinamaan, nalagay pa sa peligro si Duncan. Napunta sa gilid ng bangin ng kotse at anumang oras ay pwedeng mahulog. Nang muntik nang mahulog ang sasakyan, biglang lumitaw si Swan. Laking gulat ng lahat nang makita nilang gamit lang ang isang braso, hinailan ni Swan ang sasakyan paakyat. Inilit niyang iligtas si Duncan.
Kahit masakit at sugatan, hindi siya bumitaw. Patuloy niyang hinayla ang sasakyan hanggang sa marating nila ang ligtas na lugar. Nang makitang ligtas na si Duncan, ngumiti si Swan kahit pawis at luha ang bamalat sa mukha niya. Nang makita niyang sinagip siya ni Duncan, alam niyang mahal pa rin siya nito. Ngunit, pagbalik nila, sobrang pagod na si Swan. Nang makita ni Yoram si Swan, agad siyang tumakbo palapit. Hindi na kinaya ni Swan at napaluhod siya. Nang himitayan si Swan, agad siyang niyakap ni Yoram. Labis ang sakit sa puso niya nang makita ang kalagayan nito. Kinuha niya mula sa bag ang isang elektronikong aparato at naalala ang sinabi ng doktor, kailangan nang itigil ni Swan ang paggamit ng makinang nakakabit sa katawan niya upang mabuhay. Ngunit natigilan si Yoram. Kinabukasan, paggising ni Swan, nakita niyang natutulog si Yoram sa tabi niya. Alam niyang binantayan siya nito buong gabi. Ngumiti si Swan. Pagkagising, naghanda si Yoram ng almusal pero tumanggi si Swan na tanggalin ang support machine. Naging awkward ang pakiramdam ni Yoram. Hindi ba't si Swan ang pumili ng buhay na iyon? May karapatan ba ang iba na pigilan siya? Sa trabaho, nalaman ni Yoram kay Sun na nag-resign na si Swan. Kinutuban si Yoram at napaluha. Hindi niya na muling makikita si Swan. Kaya't pinuntahan niya ito at tinanong kung bakit siya nagbitiw. Nakiusap siya na tanggalin ang makina at magpagamot. Handa siyang maging mga braso at binti ni Swan, basta't huwag lang siyang iwan. Ngunit mas pinili ni Swan ang mamatay kaysa tanggalin ang makina. Dahil dito, umiyak ng labis si Yoram. Kinabukasan, paggising ni Yoram, nakita niyang mahimbing pa ring natutulog si Swan. Para lang mabuhay ito, dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang device na binigay ng doktor. Habang nagdadalawang isip at umiiyak si Yoram, biglang nagising si Swan at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi ni Yoram na kailangan niyang mabuhay. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya pinigilan ni Swan. Yumuko si Yoram at hinalikan si Swan ng masaya. Isang taon nang lumipas, nagtatrabaho na si Yoram sa paliparan. Napansin niyang may mga janitress na nag-uusap. May isang lalaking sinubukang pigilan ng gulo at napinsala ang bakal. Laking tuwa ni Yoram, alam niyang tanging si Swan lang ang kayang gumawa noon. Dali-dali siyang naghanap. Nakita niya ang isang cleaning robot at ang pamilyar na likod. Napaluha siya sa sobrang tuwa. Nang humarap si Swan, napagtanto ni Yoram na siya nga ang matagal niyang hinintay. Tumakbo siya, umiyak at tumatawa, at niyakap si Swan ng mahigpit. Damang-dama nila ang kaligayahan. Bagamat maraming pagsubok ang kanilang pag-ibig, sa huli, ang mga tunay na nagmamahalan ay nagkakatuluyan. Sana'y matagpuan mo rin ang tunay na pag-ibig tulad ni Swan at Yoram. Hanggang sa muli, Paul, at magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.